kaparehas, narito po tayo sa Barangay Bayabas, DRT Bulacan, na kung saan ay makakapanayan po natin ang butihing punong barangay. Dito po sa Barangay Bayabas, DRT Bulacan, ang ginagalang na punong barangay, Honorable Kapitan Napoleon De Leon. Kap, kumusta na po ba kayo? Sa ngayon, ma'am, okay naman kami rito. Nagtatrabaho ng maayos at iniligay natin sa lahat sa mga magandang gampanin ng punong barangay para sa ating barangay. Kami dito, ma'am, ay nagkakaisa na para sa ikagaganda at kabubuti ng lahat. Lalo pat sa ngayon, abala kami sa mga pagawain ng barangay, mga proyekto na kami naman lahat sa aking mga kawani ng barangay, mga kagawad, lahat ng rito sa barangay, kami tulong-tulong na nagkakaisa para sa kagaganda, ikaunlad ng aming barangay. Okay. Sa ilang buwan niyo pong paglilingkod, Kap, o pagsiservisyo, ano-ano na po ba ito ating mga napagawa o naging accomplishment po? Simula nang kami ay naupo noong November 17, hindi na namin sinayang yung oras na kinabukasan pa lang noon kami gumanap at tumupad sa aming sinumpaang tungkulin para sa aming barangay. Inumpisahan namin ang bayanihan sa aming lugar at halos lahat, lalo pat yung mga private sector, tumugon sila sa panawagan ng punong barangay na kami ay magkaisa. Bawat lansangan sa paligid ng barangay, sa mga sityo ng barangay, kami ay nagtulong-tulong para maging maayos, malinis ang kapaligiran. Dahil yang kalinisan ay napaka-importante sa isang komunidad. Okay. So, Kap, ano-ano pa po ang inyong mga karagdagan accomplishment? Ang mga naisagawa na namin na mga tungkulin namin sa barangay, yung pag-attend namin ng mga seminar, yung mga pa-meeting ng aming bayan ng DRT Bulacan, yung pag-attend yung sa mga yung mga seminar na ipinatutupad nila, yun ay amin dinadaluhan dahil diyan kami makakapulot ng mga kaalaman bilang bagong halal na punong barangay. So, yan yung isang kaalaman na magiging maayos ang isang barangay sa ating pamumuno, lalo pat mula ka sa isang seminar. Okay. Sa mga nagawa namin simula noong nanumpa kami, ang ginawa namin sa aming barangay yung pagtatambak sa kalsada na ibig sabihin maganda para sa isang barangay yung magkaroon ng ma-extend yung ating kalsada, bagamat ito ay medyo masikip, nang dahil doon sa ginawa namin na pagtatambak, pagtutulungan, na kahit pa paano na naging maayos yung aming lansangan. At ibig sabihin, mapapanatili natin ngayon na ang ating lansangan ay pwede na magsalubong ang dalawang sasakyan ng maluwag. Okay. Kaya, at ganun pa nga yung aming mga adhikain sa barangay, yung numero 1, yung noong bagong taon, bagamat medyo nahirapan din kami sa pagpapatigil ng mga maingay na tambutso ng motor. Pagkatapos naman noon, ng pagsalubong ng bagong taon, napag-usapan namin ang aming mga kabataan, yung mga nagmumotor dito, ay nailagay namin sa ayos at ngayon ay tahimik na ang aming lugar sa mga bagay na ganon. Ikalawa, yung mga lagi ng problema ng barangay, yung sobrang pag-inom, ngayon nailagay rin natin sa ayos at maganda ang naging resulta bilang sa aming pamumuno. Nagkaisa ang barangay at ang komunidad na
sila'y tumugon sa aming mga panawagan na maging maayos ang lahat. Okay. Yung isa pang naisakatuparan ng aming barangay, ng mga pamunuan, ay yung pagsaayos ng pasilidad ng turismo sa barangay ng Bayabas. Pinaayos namin ang ilog, inilagay sa ayos para maging komportable ang mga naliligo, mga turistang dumarayo sa aming lugar. Gaya ng mga pasilidad na sa tulong ng ating punong bayan, Ronaldo Flores, na madali namang lapitan, kahit papaano siya tumugon kagad sa aming pangangailangan. Naging pinapantay namin ang pasilidad ng aming turismo. At ganun pa man yung ibang pasilidad na ginawa naming maayos, malinis. Ibig sabihin, sa ngayon, parada o makaka-parking na ang mga sasakyan ng maluwag at malagay sila sa maayos. At ako'y natutuwa sa pagtugon ng aking mga kasama, mga kasangguni sa aming barangay, na kami ay nagtulong-tulong para maisakatuparan ang lahat. Wow. So yung kung ano-ano pa ba ang ating mga karagdagan na priority cap dito po sa ating barangay Bayabas sa ngayon? Mga karagdagang priority po. Ang mga plano o prioridad namin sa aming panunungkulan, sa aming mga nasasakupan ng barangay, sa mga sityo na hindi inabot ng aming tubig o ng pang-araw-araw na gamitin ng isang may bahay, tutugon kami sa yan ang isang proyekto namin na sila ay mapaabutan namin ng maayos at malinis na tubig sa kanilang mga bahay. Yan ay isang programa na alam nating medyo mahirap pa abutin, pero sisikapin ng barangay na sila ay matulungan sa abot na aming makakayanan. Wow. For the second priority cap, ano pa po yung inyong mga karagdagan pa? Yun nga, yung mga kalsada na dati ay hindi naaabot ng sasakyan, ngayon ay nag-uumpisa na kami na maglinis ng kapaligiran ng mga kalsadang dadaanan. At yun nga, ay nakaprograma na mayroong 15 taon na hindi napapasok ng mga sasakyan. Ngayon ay pipilitin namin na maging maayos ang pagdaloy ng sasakyan. Kasi ito yung tinatawag na mga kalsada na numero 1 pangunahing makakatulong sa pag-angat ng pamumuhay ng aking mga kabarangay. Kaya sisikapin namin na sa lalong madaling panahon, maisaayos ang lahat nang sa ganon mapakinabangan ng aming mga kabarangay at madali nilang biyahe, madalas kung saan man nila dadalhin ang kanilang mga gulay. At least malaking tulong para sa kanila yun. Okay. So indakap, misahin na lang po sa ating mga minamahal na mga kabarangay dito po sa Barangay Bayabas at lalo na po sa ating mga kapwang nagsiservisyo dito po sa ating Barangay Bayabas. Sa ngayon, gusto kong pasalamatan ang aking mga kagawad dahil sa kanilang pagtugon sa aking mga panawagan. Una ko pong pasasalamatan si Konsehal Ed Esquivel. Ang kanya pong komite ay infrastruktura, agriculture at saka ang co-op. Malaki po ang naibibigay niyan at nagiging tulong para sa barangay. Pangalawa po, Konsehal Kenneth San Pedro, siya po ang sa finance. Kaya yan din po isa sa malaking tulong para sa ating barangay. Si Konsehal Ben Enriquez, siya po ang sa peace and order na sa ngayon ay tinatamasa ng barangay ang kaayusan, katahimikan para sa aming komunidad. Isa pa na gusto kong pasalamatan ay si Konsehal Alfredo Enriquez. Siya po naman, ang committee niya ay sa education. Malaking bagay din po yon para sa ating barangay. Konsehal Greg San Pedro, siya po sa environment,
na sa ngayon po ay siya ay lubos na tumutugon sa numero uno sa kalinisan at kapayapaan ng paligid. Ang aming masipag na nag-iisang reyna, konsihala ng aming barangay, siya po ay si Konsihala Conchita Santos. Ang kanya naman pong komite ay Women and Children, Family and Housing. Siya po ay napakalaking tulong para sa aming barangay dahil minsan lagi siyang nangunguna na tumutugon sa pangangailangan, lalo pat sa kapaboran ng nakararami. Ang pampito po naman na aming konsihal, si Konsihal Edgar Cruz sa health, na siya po lagi ang tumutulong at tumututok sa pangangailangan, lalo pa sa kalusugan ng aming mga kabarangay. Kaya sa inyong mga kagawad, lubos po ako nagpapasalamat sa inyong pagtulong. Okay. Isang magandang umaga sa aking mga kabarangay, sa aking mga kasangguni sa barangay, sa aking mga kawani na lubos na tumutulong sa aking panunungkulan. Sa araw pong ito, hayaan niyo pong magpasalamat ako sa ginagawa niyo para sa ating barangay. Kaya ngayon pa man, lubos po ako nasisiyahan sa inyong pakikiisa para sa ating kanayunan. Okay, yan po ang mensahe ng ating butihing punong barangay dito po sa Barangay Bayabas, Diarte, Bulacan, na kung saan at ayon nga po sa ating mga kabarangay, si Kapitan Napoleon o si Kapitan Nap ay sadyang matulungin. Talagang masipag sa pagsiservisyo, may malasakit sa kapwa at lalo sa kanyang mga kabarangay. Na ang ayon nga po, sabi nga po nila na pag-unlad, ang ayon kay Kap ay pag-unlad ang dapat gawin sa Barangay Bayabas para po sa kanyang mga minamahal na mga kabarangay. Okay po, mula po dito sa Barangay Bayabas, Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap in your family. God bless us all.